Mga kapatid, kung kayo po ay nasisiraan ng loob ngayon, I want you to remember this. Memorize this. Repeat this when you are discouraged, when you are depressed, and when you are ready to give up. Remember this saying, that a winner is a loser who tried one more time. Ang ganda po nun, no? Sino ang nanalo? Sino ang nagwagi? Siya yung bigo, pero minsan pa sumubok. Kung handa ka ng sumuko, magpahinga ka lang. Huminto, pero wag kang bibitaw, wag kang aalis, wag kang uurong. Hindi mo alam, kapatid, baka sa isang pagsubok mo na lang, panalo ka na. Ang sabi nga, some closed doors are not locked. You just need to push them. Kala mo nakasara ang pintuan? Kala mo sinasabi sa'yo? Hindi. Pero hindi mo pa naman sinubukan na itulak ito. Kung susubukan mo lang, kung gagawin mo lang, kung didiretso ka, hindi pala nakakandado. Oo, sarado, pero kailangan mo lang itulak ito. Not all closed doors are locked. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin pag sinabi ng Panginoon na hindi ay hindi talaga. Sinusubukan lang tayo ng Diyos. Tinitingnan lang niya kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Gusto lang talagang makita ng Diyos kung talagang gustong-gusto natin. That is a good question. Are you pushing? Are you trying? Diba? Ang push ay acronym PUSH. Ibig sabihin, pray until something happens. Do you keep on praying? Do you keep on trusting the Lord? Tandaan niyo po, walang nananalo na sumuko. Tingnan niyo po sa Biblia. Kung kayang sumuko si David, de sana nanalo si Goliath. Kung sumuko kaya itong si Jose na pinagbili ng kanya mga kapatid, de sana nakakulong pa rin siya doon sa kulungan. Hindi siya naging kanan kamay ng paraon, ng Pharaoh. Kung sumuko si David, hindi siya naging hari. Amen? Kung sumuko itong babae, itong nanay na kung saan nakikiusap na paalisin ng Panginoon ang demonyo na sumapi sa kanyang anak, de sana hindi gumaling yung kanyang minamahal. Mga kapatid, pagpasuko ka na, sabihin mo lang sa iyong sarili, one more try, one more try, one more try. Pag nasisiraan ka na ng loob, sabihin mo sa sarili mo, sige pa, sige pa, sige pa. Pag parang ayaw mo na, sabihin mo, push, 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 pray, pray, pray. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi sometimes in life, you also need to become your coach, your cheerleader, your motivator. Tayo na nga yung nakikidigma, tayo na nga yung nakikilaban, tayo na nga yung nakikipagsapalaran. Pero pag wala sa labas na nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo, ibig sabihin, nasa loob mo na. Dahil huwag nating kalimutan, nasa loob din natin ang banal na Espiritu. Remember that, my dear friends? When nobody outside is pushing you, encouraging you, helping you, the help that you need is already in you. Nasa iyo na ang tulong. Maniwala ka. Nasa iyong banal na Espiritong nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo. Tandaan niyo po, dahil sa kakasubok mo, magwawagi ka rin at ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala na hinihiling mo. Tanungin niyo din po ang iyong sarili bago po kayo sumuko. Ano kaya ang itsura ng buhay ko kung hindi ako susuko? What would become of my life if I keep trying, if I keep pushing, if I keep fighting? No ang itsura ng buhay mo kung hindi ka susuko, kahit na yung asawa mo ayaw na, iniiwan ka, nagpapatuloy ka pa rin, pinagdadasal mo pa rin, umaasa ka pa rin na magbabago siya. No ang itsura ng buhay mo kung kahit na naubos ang pera mo, marami kang utang, hindi ka pa rin tumitigil, dumidiskarte ka pa rin, naghahanap ka ng paraan para kumita? Ano ang larawan ng iyong buhay na nalampasan mo lahat ng iyong mga problema sa pera? O anong itsura ng buhay mo?
kung gagaling ka, kung hindi ka susuko dyan sa iyong sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po, huwag niyong titignan ang balakid ng inyong buhay. Pero tignan mo, ano ang grasya, ano ang pagpapala pagkatapos ng iyong mga balakid at pagsubok. Success is never easy. Amen? Because if success is easy, then everybody now is successful. Pero yan po ang masakit at mahirap na katotohanan. Success is difficult. Kaya nga, napakakaunti na mga successful na tao. Success is only given to the deserving. Sino mga nagtatagumpay? Sila ang mga karapat-dapat. Gusto mong magtagumpay? Patunayan mo, ikaw ay karapat-dapat. At paano mo ipapakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat? You must be ready and willing to sacrifice something. What are you willing to sacrifice to gain success, to move forward, to receive God's grace? Unang-una na po dyan ay yung ating kataasan ng loob. Unang-una na po dyan ay ang ating pride, ang ating ego. Kaya nga, tingnan nyo ang babae, nagpakumbaba siya, hindi siya sumuko, nagpatuloy siya, pinagpala siya, binasbasan siya. Gusto mo din na magtagumpay? Pagpalain at basbasan, umpisahan mo sa pagpapakumbaba at huwag kang susuko. Ang tanong, are you deserving? Prove it by your humility and by your moving forward, by not giving up. Subukan mo muli. Huwag mong hahayaan na masira ang loob mo. Try! Kaya mo yan. Ito ay ang boses ng Diyos na naririnig mo, itatak mo, hayaan mong pumasok sa iyong puso.